Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. 100 sa mudan mga idol. Luoy kay mga kentang mga tao dre. Naano lang mga balay. Ito mga idol. Naano lang mga balay. Ha. Woo! Ginuin in town. Lord. Wala, tinang kusuga. Wala! Nanganod na! Woo! Wala, Lord. Wala, nabuhang ng pan sa bukid. Wala. Nanganod lang mga balay, mga idol. Ayan mga kababayan, naanod na raw ang mga kabalayan. Ibig sabihin, naanod po ang mga kabahayan. At ang lugar po ito sa mga nagtatanong, may mga nakikita po kasi ako sa mga comment section, mga nagtatanong kung saan po ito mga lugar, kailan to nangyari. Ito po ay post po ito ng News 5, ano ho? Bibigay ko sa inyong detalye. Ito po ay naanod ang mga balay. Ibig sabihin, naanod daw po yung mga bahay. Tinangay ng rumaragasang baha ang ilang bahay sa Barangay Mudan, Saglan, Sarangani nitong Biyernes, July 10. Bunsod na walang patid na pag-ulan. Nangangailangan ang tubig baha sa kabundukan sa inisyal na datos ng Glan LGU aabot sa 500 pamilya ang nalubog sa baha. Yan po mga kababayan, habang busy po ang mga senador, ito pong mga congressman sa pagpapanagot, di umano dito kay Vice President Inday Sara Duterte dito sa impeachment. Ito ngayon, ang atin pong kababayan, ang mga biktima ng mga matitinding baha, dulot po ito ng mga flood control na ayon kay Marcos na overwhelm lang daw mga kababayan. Sang-ayon ba kayo dito na nandyan lang daw ang flood control? Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Kita nyo mga kababayan, nandyan daw ang mga flood control ngunit na overwhelm lang ayon ito mismo kay Marcos or si BBM mismo mga kababayan na overwhelm nga naman. Kita nyo naman, halos apawin na yung bubong ng mga kabahayan ng ating mga kababayan. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan na hindi po nila pinag-uusapan mga kababayan. Naku po, etong si Lacson tumunog ng bumibigay na, bumaliktad na. Aba, mga kababayan, alamin natin kung bakit mukhang tunog bumaliktad na po itong si Lacson. At ito pong si Kapunan, napahiya na naman. Napahiya na naman mga kababayan ang kampo ni Kapunan. Hindi po pinapurma ni Senator Chess Escudero. At speaking of Senator Chess Escudero mga kababayan, tapos na ang boxing dito sa impeachment ni VP Inday Sara. Tinuldukan na. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Malalaman po natin ang buong detalye kung inyo pong papatapusin ang buong videong ito. Ngunit bago yan, nagpapasalamat po muna ako sa walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Lalo na po yung mga nagpapatapos ng ating mga pinaghirapang video. Maraming salamat sa inyo. Sabi nga ng ibang nag-comment, go lang BMR, you cannot please everybody. Kaya tama yun. No, tuloy-tuloy lang po tayo. May bad comments, may good comments, may appreciation. Lahat po 'yan. Kailangan po natin magpatuloy. Kasi nga po, yung baha, pag tuwing tag-ulan, ulan pa lang po 'yan ha. Wala pa po yung mga malalakas na bagyo. Ganyan na po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya dagdagan pa ninyo ng panalangin mga kababayan. At sana manalangin din tayo na kasabay nitong impeachment laban dito kay BP Inday ay magpa-imbestiga na sila ng flood control. Dahil ito na po ang nangyayari mga kababayan. Dahil po dyan sa flood control na yan, ito po ang nangyayari sa ating bansa. Kung inyo mamarapatin sa mga bago lang dito, pakisubscribe na rin mga kababayan. Wala naman po bayad yan. Maraming salamat ha sa magsusubscribe. Ito, panoorin natin muna. Ito pong si Senator Chess Escudero. Tinuldukan niya na po dito mga kababayan. Ang ganda po ng sinabi ni Senator Chess Escudero dito. At hindi na natin pag-aawayan pang muli ito.
Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold ng 16 votes sa ibang senador? Posible bang mabago ito? Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko, ang talumpating bibigay ko. Gayon din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap akong ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, 2 ang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro't maliwanag na 23 lamang ang senador dahil si dating Vice President, dating President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24, hindi magiging 23 dahil ang nakalagay sa pagratipika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging strikto tayo tulad ng sa pagratipika sa mga tratado. Gaya ng sinabi ko, ito ang kasalukuyang batas na umiral. Naalala ko yung aking professor sa constitutional law, the late former Professor Perfecto Fernandez. Sabi niya sa amin, when the trial court makes a mistake, it is appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral pong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo o hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court dahil wala namang umapila o naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Depende siyempre sa pagpapasa ng Korte Suprema din, sa palagay ko pwede nang iakyat at hinug ito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba? Na may magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag natapos ang impeachment, tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Impeachment ang proseso para tumuldok dito sa prosesong ito. Ang pangit naman at ang lungkot, kung matapos namin magdesisyon na may 14 o 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-away uli, ay convicted, ay acquitted, dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasahan ito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema, bago pa man magkaroon ng pinal na kapasahan ng Senado, para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin, na may gulo, may away, at may bangayan. Sana ito impeachment process, sino man ang manalo, sino man ang magwagi, maging tuldok na, kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan, at mga akusasyon laban kanino man, upang ito'y mapaliwanag, mabigyang linaw, at makita rin ng ating mga kababayan. Kita nyo mga kababayan, dito lumalabas si Senator Chess Escudero ay mukha mga kababayan nagiging Trojan horse. Siguro alam nyo nang ibig sabihin pag sinabing Trojan horse, mga kababayan. Ito isang ayon pala sa isang mga kababayan, alamat. Bigyan ko lang kayo ng idea kasi nga madalas natin naririnig ano bang ibig sabihin ng Trojan horse. Gusto ko lang kayo bigyan ng idea kung anong ibig sabihin ng Trojan horse mga kababayan. Okay lang ba sa inyo? Para naman mayroon tayong basihan sa ating mga minsan pinagsasabi. Bakit tayo gumagamit ng mga words na ganito? Hindi natin pinapaliwanag. Ipaliwanag natin mga kababayan. Ayon sa kasaysayan, ang kahulugan po ng Trojan horse ay ganito. Ang Trojan horse, ang spelling po nito Trojan. Yan, para binigyan ko na kayo ng mas kumpletong spelling at saka history. Ang Trojan horse ay isang malaking kabayong kahoy sa alamat ng digmaang Troy. Nagkunwaring regalo ang mga Griego, ngunit may mga sundalong nakatago sa loob nito. Nang maipasok ang kabayo sa lungsod ng Troy, lumabas ang mga sundalo at nasakop ang lungsod. Sa computer, ang Trojan horse ay isang uri ng malware o mapaminsalang software na nagpapanggap na lehitimong programa. Kapag na-install ito, maaari itong magnakaw ng impormasyon, magbigay ng access sa hacker o gumawa ng ibang mapaminsalang gawain. Yan mga kababayan.
Ayan mga kababayan. Ito palang Trojan horse ay una itong nakita or ginamit nung panahon nung digmaang Troy. Nagpunwaring regalo ang mga Griego. Ngunit may mga sundalong nakatago sa loob nito. No? Isang malaking kabayong kahoy. Yun palang ibig sabihin nitong Trojan horse mga kababayan. Isang malaking kabayong kahoy na naglalaman ng mga sundalong Griego. No? Ito daw po ay regalo. Ngunit nandoon ang mga sundalong Griego pala. Kaya nang nakapasok na sila sa loob, sinakop nila ngayon ah, ito pong Troy, mga kababayan. So, ayan. May kunti lang tayong ang tawag diyan yung ang tawag sa ganyan yung history. Ha? Trivia o konting trivia history. So mga kababayan, itong si Chess Escudero ay mukhang lumalabas na Trojan horse ngayon, ano ho? Kasi nga marami po ang mga nainis, marami po ang mga nabuisit na mga kadidiis natin dahil nga po itong si Senator Chess Escudero ay bumaliktad, kasama nga po nitong huli ay itong si Senator Villanueva. Ngunit sa pagpasok niya sa Senado ay nagkaroon siya kaagad ng isang hindi po makakalimutang papel, mga kababayan. Ito nga pong ginawa siyang presiding judge ng Senado. Nito nga pong si Gatchalian na Senate President. Ngayon mga kababayan, ang una kaagad niyang desisyon ay ito kaagad, di ba? Yung pagbibigay niya ng 16 votes, no? Hindi niyo mababago ang batas. Escudero clarifies why 16 votes are required to convict VP Sara Duterte in impeachment trial. So, 16 mga kababayan, at ito nga mukhang sinang-ayunan po ito ng isang senador na ito pong si Senador Pampilo Ping Lacson, mga kababayan. Sumang-ayon po rito si Lacson. Sa tingin nyo, bumibigay na ba si Lacson, mga kababayan? Or bumaliktad na rin ba? Well, abangan natin. Maniniwala ako mga kababayan na bumaliktad na itong si Lacson kung pangungunahan niya na ngayon ang Blue Ribbon para magbukas at muling buksan kasi napapanahon na dapat buksan talaga ang investigasyon sa flood control issue scam. Kasi nga, andito na ngayon ang mga baha. No? Dahil dyan, kaya ngayon, yung baha sa ating katakot-takot na maihilang ng konti si San Pedro, baha na sa bawat kalsada o sa bahay ninyo or natin. Di ba? So ngayon mga kababayan, isa pong desisyon ang nagawa kaagad ni Escudero, ginulantang pong lahat. Nagulat din po sila. No? Ayon nga rito kay Escudero, hindi niya kinukonsulta itong kanyang mga kasamahan. Di ba? Ngunit mayroon siyang sinabi na isang senador, may nakausap siyang senador, mukhang sang-ayon. Di ba? Mayroon tayo nakitang post na mukhang sang-ayon din itong si Lacson na 16 dapat talaga. So mga kababayan, ayon pa rin dito kay Senator Chess Escudero, well, sorry. Sorry wala na pong maaari pa bang mabago dito mga kababayan. Ano ho? Wala na pong maaaring mabago pa dito. Tuloy-tuloy na po yan. No? So, ang ganda po nito mga kababayan na nagawa po ni Senator Chess Escudero kasi nga po tinuldukan niya na unless no, mayroon pong tumakbo sa Supreme Court at sabihin ng Supreme Court na hindi, dapat 14 lang yan. Saka pa lang mababago. Pero for now, mukhang nasa tamang direksyon itong sinasabi ni Senator Escudero. Nag-cite patango pa nga siya, di ba? Na yung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, yung may binabanggit siyang Samura, si Arroyo pala noon mga kababayan, ay nahalal bilang Vice President noong 1998. Kaya hindi na siya kailangan pang bilang. So 23 na lang sila noon ang mga senador. Pero ganun pa mang 23 pa rin, 16 pa rin ang kinakailangan na threshold, mga kababayan. So napakaliwanag po nito. Yun to pong napakaganda pagka isa pong abogado ang namamahala. Kasi po may alam sa batas at alam niya po hindi lang ang batas kundi yung mga previous na jurisprudence, mga kababayan. Ito, dagdagan pa natin yan, sisilyohan natin yan dito, mga kababayan. Ito Pero nabanggit na lang din natin si Lacson, no? Mukhang mayroon pang si Lacson mga kababayan, isa pa sa mga mamaya. Ito muna. Mukhang sisilyohan muna natin itong kay Lacson na pagiging Trojan horse. Ay ni Chess Escudero. Doon sa pagpe-preside ni Senator Chis Escudero, mapapansin ba na
alam naman natin kung ano yung nangyari sa kanya, di ba? Yes. Galing sa isang majority, lumipat matapos ngang umugong yung mga kaso-kaso. Mapapansin ba doon sa kanyang pagpe-preside na yun nga, yung parang leaning, meron bang bias doon sa kanyang pagpe-preside po? Yes po. Actually, sa simula pa lang, meron na siyang leaning. Okay, tanyo, mayroon bang bias or mayroon ba siyang leaning sa kanyang pagpe-preside? Ang sagot po ni Attorney Raymond Bato, yes po. Yes po ha, tuloy natin mga kababayan. Kanino siya pumapanig? But I will tell you this, no? This is just my opinion. At inobserbahan ko pa, bigla siya naging Trojan horse eh. Nagulat ang lahat nung dineclare niya na 16 ang 2/3 of 24. Even yung mga kaalyado niya, they did not expect that. That he will said that the decision and the determination by this impeachment court should be 16 or 2/3 of 24. Now, kanino po nakalit yan? Kung tingnan natin, nakalin yan doon sa defense. And that is the most important threshold, that is the most important thing in these proceedings para ma-discuss lahat kung ano ba talaga. Kasi yun ang habulin. Mahirap hanapin ng 16 eh. So technically speaking, akin ng tong pananaw ha, 16 votes na yan. How could they get 16 votes? Technically speaking, pwede hindi na lang tayo mag-present ng evidence, pwede na tayo magbotohan ngayon. Di ba? Because as I said, it is political and it's all party affiliations. But it cannot be done, Admar. Kasi kailangan talaga na ang prosecution, ipakita nyo talaga. Kasi meron pa tayo isang court eh, yung Court of Public Opinion. And they have to present to the public that ito yung ebidensya namin. Kasi nagyabang kami doon sa likod ng microphone noon, sa Committee on Justice of Hearing, we have to prove na talagang may kasalanan nito si Inday Sara. Now, ang defense naman would say, oh, I have to say that my client or ako as a respondent is wala talaga ako, inosente ako. Kasi meron pang tumitikin ng tao, hindi naman pwedeng papayag ang mga tao na stop daling ang impeachment court, magbotohan na tayo. Kasi gusto rin natin malaman ang katotohanan ng lahat. Kasi dyan malalaman, Mar, kung ang pag-politically motivated ito, talagang masisira talaga ang prosecution, pati ang mga kaalyado nila na talagang political persecution, it will really destroy them. Yan ang aim din ng defense, no? Para pagdating ng panahon, maklaro natin kung sino talaga yung nagbe-bend at gumagawa ng twisting ng batas para lang ma-persecute politically ang isang political opponent. Opo. Yung nakalipas na 3 araw na trial, mula nung pag-upo niya, nabanggit na niya yung, kailan ba niya ibinanggit yung threshold na 16? Sa simula, bago Sa simula, di ba? Sabi niya, Okay. yeah, the presiding officer would like to make sa manifestation. Sabi niya. So, 3 araw na yun. At doon Yes. sa 3 araw, walang nag-object na kahit isa. Pero merong nag-clarify. Which is sinabi Nag-clarify. niya na hindi ito opinion lang, legal opinion, kundi yun talaga ang paninindigan ng impeachment court. And Hindi, sinabi ni Chis Escudero, yes, that is it, no? opo. So, Hindi na ba ito mababago along the way? Or I think magiging questionable ba kung along the way mababago? Inapprove na nila yung mga journals ng unang dalawa. yes, you're very good at pointing that out, no? I think with respect dun sa loob ng Senate proceedings, hindi na yun mababago, Mar. Bakit? When it was uttered or made by ruled by Chis Escudero, nobody objected. No one. Tanga nga lahat eh. Even the defense, tilakit tayo. Nagulat sila noon, ha? Parang hindi na na-expect, ha? Makita mo talagang reaction. I've been reading them, their body language and their, nakita ko. Then, pagkabukasan, in-approve ang journals without, again, any objection. So, carried na po. That's why when Mga kababayan, tayo rin po ay nagulat, pero ang gulat natin ay maganda kasi nga po paborito po sa atin, paborito sa atin na ito naman po rin ay nakatakda, di ba? Dahil 16 naman talaga eh. Sinasabi na ng dating justice, di ba? Si Ascona. Mayroon pang iba na mga nagsasabi, pati nga yung mga abogado ng kabila, ganun din, 16 din ang sinasabi nila, di ba mga kababayan? Lahat po halos 16 po talaga. So, nagulat lang dahil nga po sa wala pong nag-oppose dito.
So, ay, ibig sabihin mga kababayan, di ba? Ay, isa na po itong magandang pangitain na. Di ba? Senator Lacson asked, Tandaan nyo, kung bakit ito nasabing magandang pangitain na. Tandaan po ninyo, unsi lang po talaga ang minority. No? Kung hindi po bumaliktad itong dalawa, si Chess Escudero at saka itong si Joel Villanueva, hindi sila magiging 13. So 13 sila ngayon. Sabihin na lang natin for conviction sila kay BP Inday Sara. Hindi talaga sila sapat dahil nga 16 eh. Kulang sila ng 3. At nasisiguro nyo ba, dyan sa 13 nyo na yan, lahat ba yan buboto talaga ng impeachment kay BP Inday? Eh baka mamaya mayroon dyan mga re-electionist, no? Or mas may pangarap na tumakbo ng mataas na posisyon. Eh alam naman po ninyo na halos 90% or 100% ng mga Mindanaoans ay BP Inday Sara Nation, di ba? At ang mahigit ng malaking parte ng Visayas, mga kababayan. Tuloy natin, lalo na sa Cebu. is this the opinion of the presiding officer or ito na po ba yung pamantayan natin ng ating ng korte? Sabi niya, yes, that is now the definitive thing that the disimpeachment court will follow. Di ba? Parang ganun. So, ibig sabihin, yan na yan. Fix na po yan siya dyan. Kasi wala na silang nagawa. And in fact, after that, before tayo nag-interview 2 hours before, may nabasa ako doon na posting na parang agree din talaga nagka-clarify lang siya pero okay sa kanyang 16, sabi ni Senator Lacson, if I'm not mistaken. No? Alam mo po makapagbago nito? Yung motion na ipinail nalaman ko lang I do not know if you also through it, yung motion na pinail ng company attorney Torion, Opo. questioning the constitutionality of this presiding officer. What if the Supreme Court decides and say that the June 3 ruling and tama yung posisyon ni Attorney Torion's camp and dapat hindi siya dapat maging presiding officer si Chus Escudero. Yun nga yung Ibig sabihin, susunod na tanong ko sa inyo yan. kasi Di ba? hindi ba presiding officer lang, lahat ba na kanyang ginawa bilang presiding officer Yes. ay That's the magiging void point. if ever Yes. na magdesisyon pabor sa Yes. Okay. Yes, even his statement that yung mga objections, of course yung statement siya sa threshold kasi covered by everyone na yon, no? Kasi na-pass naman yon. Ang problema doon, yung mga objections, yung mga denial or yung overrule ang mga rulings and everything, kung sino ginawa niya, pwede yun siyang ma-nullify. And it is possible na baka magkaroon ng mistrial, no? And that would be an automatic acquittal, no? Kasi parang tingin ko na gano'n, no? Although, wala po ako nakitang bias ni Chis Escudero so far, ha? In fact, ang ginagawa niya, pinagbibigyan niya lahat. Except for the threshold of 16, pinagbibigyan niya lahat. Ay, pinapasalita niya ng todo, binibigyan na, sige, mag-manifest ka dyan. Si defensor, kahit na improper yun, sige na lang, magsalita ka na lang. Kahit na yung mga manifestation ni Ligutan, after sa tanong ni Rizal Tiberos, sige na lang. Ikaw yun sa defense, si Binluan, nagsalita. Hindi man yun siya dapat. But binabiyaan na lang niya dahil he wanted to be as fair as possible. In fact, napansin mo, pag magbabangayan yung dalawang lawyer, sandali, I will be the one to ask question. Di ba? Siya na lang para matapos na ito kasi ito ang question na dapat itanong. Kaya lang, ang technique ng pagtanong is that more on parang iba ang dating kasi, no? So mga kababayan, ang nakikita ko talaga dito, napakaganda nangyayari sa takbo ng impeachment kung si presiding judge ngayon, Jesus Escudero ang nandyan, mga kababayan. Tandaan po natin, ayon nga dito kay Attorney Bato, napaka-fair naman po, pantay pa, maayos ang proceedings, no, na ginagawa ni Senator Chis Escudero. Hindi siya bias, napakaganda rin ng kanya mga decision making. Kaya ako, kahit sabihin na lang natin na mayroon tayong tampo dito kay Senator Chis Escudero, pero in fairness kay Senator Chis, dito sa pagdating sa impeachment trial, humahanga talaga ako, mga kababayan. Kasi nga, nabibigyan niya ng napapagbigyan niya yung lahat para mawala na po yung mga doubt, agam-agam, no? At hindi pa rin po ako mga kababayan, maka-get over doon sa nauna niyang desisyon nung unang inimpeach si BP Inday.
Siya po talaga ang nagpa-archive nung una, mga kababayan. No? Napakagandang desisyon naman yon. At na-verdictan po siya. Na-affirm po yun ng hukuman na tama ang ginawa ni Senator Chess Escudero noon, mga kababayan. Ang problema na lang natin dito ngayon, dahil nga po may final itong si Atty. Torion, baka daw magkaroon ng mistrial. Eh di, pagka nagkaganon, hindi na naman problema, mga kababayan. Kasi pagka nagkaroon ng mistrial, mapupunta kay BP Inday Sara ang paborab nito, magiging acquitted si BP. Di ba, mga kababayan? So, ang laki talaga ng problema ng prosecution dito, no? Ang laki talaga ng kanilang problema, mga kababayan. Kaya siguro, unti-unti na sila ngayong bumibigay. Kumbaga, para bagang kasubuan na lang ito ngayon eh. Ito ang nakikita ko, mga kababayan, sa impeachment. Parang sinasabi na lang nila, kasubuan na lang ito. Tuloy na lang natin, matapos na lang ito. Ang problema, ang masaklap, mga kababayan, dahil habang busy tayo dito sa impeachment, kawawa tayo, lalo na tayong mga mahirap. Lalo na tayong mga apektado ng mga flood control. Ano ho? Kaya nga pala, may mga nagreklamo, mahina daw ang aking boses. No? Mahina pa ba? Sige nga, mga kababayan. Sinsya na sa mga sasabi ng iba, mahina daw. Minsan kasi malakas eh. Na anon din eh. Na may mga naiirita din pag sobrang lakas, no? Pero, ewan ko, no? Baka siguro sa inyong signal or baka sa inyong mga ano dyan, gadget, no? Kasi may ganun din, mga kababayan. Una ninyong gawin, hinaan nyo muna, tapos palakasan, tapos timplahin nyo na lang kung saan lang yung gusto. Kung saan yung tainga ninyo kaya. So, ito pa, mga kababayan, bukod dyan sa nangyayari dyan kay Senator Escudero, no? Halimbawa, mag-prosper yung ano ni Senator Torion, Atty. Torion. Aba, di ba, mga kababayan, mukhang kalakip doon yung petisyon din na itong si Win Gatchalian ay nagkaroon ito ng quorum na 12 lang sila kasama si Escudero. So pag nagkataon, mga kababayan, abay, makakabalik patuloy. Itong si Senator Alan Cayetano para presiding judge, presiding or Senate President, di ba? Kaya saan man mapunta, mga kababayan, ito, halos lahat papabor talaga kay BP Inday Sara. Lalo lang kung legality ang pag-uusapan. Pero kung pag-uusapan natin yung pambabraso at matindi po nilang pamumulitika, ay mga congressman ang mananalo dyan. Sila, mga kababayan. Kung gumana yung kapangyarihan ng malita. Anyway, mga kababayan, tingnan na natin kung ito naman si Lacson, bumigay na ba? At mukhang pumapabor na rin kay BP Inday Sara. Pakinggan ninyo. Malinaw sa batas na kailangan muna ng nakasulat na Ay, sandali! Bakit naging ano ito? Linig ko kasi itong mga kababayan kanina, pinakinggan ko kung ano sinasabi ni Lacson, mga kababayan. Pakinggan ninyo, ha? Kung paano sinasabi natin na bakit bumigay na si Lacson. Malinaw sa batas na kailangan muna ng nakasulat na authorization mula sa Pangulo bago mapasilip ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Scorpio, ayon kay Senator George Panfilo Ping Lacson. Kita nyo, mga kababayan, ayon kay Lacson, kinakailangan may otorisasyon ng Pangulo o si BBM bago daw buksan. Ito pong box ng BIR ni BP Sara at kanyang asawa. Abay, kita nyo, kahit hindi abogado, may alam na rin sa batas si Lacson, mga kababayan. Tuloy mo yan, Lacson. Good job ka dyan. Tuloy. Paliwanag ni Senator George Lacson, hindi niya susuportahan ang pagbubukas ng green box ng BIR, alinsunod sa itinakda ng batas, partikular ang Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code. Binigyang diin ng senador na hindi siya pro-defense at ipinatutupad lamang niya kung ano ang tama dahil maging ang impeachment court ay walang kapangyarihang lumabag sa batas at sa jurisprudence ng Korte Suprema. Ayan, mga kababayan, ha. Si Lacson na mismo nagsabi, sinupalpal itong mga prosecutor sa pangunguna ni Luistro. Sa akin, malinaw ang posisyon na without the written authority from the President, hindi dapat buksan. Di ako pro-defense. Hindi na daw siya pro-defense, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi siya kampi kay BP Sara. Basta sa akin, imbok ko dito ang batas, maliwanag, Senator Judge Pampilo.
Ayan, dapat ganito. Hindi po pwede yung hindi kayo susunod sa batas. Di ba? Jurisprudence ng Korte Suprema. Kaugnay nito na una nang inihayag ni Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng impeachment court, na sa darating na Miyerkules ang oral arguments, kaugnay ng hiling na magpalabas ng subpoena para sa mga record mula sa BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLC at mga bangko. Siyempre, yung prosecution gusto nilang ma-issue yung subpoena dahil karapatan daw yan, dahil exempted daw sa bank secrecy law, at yung paglalabas naman ng subpoena do sa STECUM at pagsunod ni BIR Commissioner doon, dapat daw exempted din yun. So, yun yung tatalakayin ng prosecution. Sa kabilang panig naman, sinasabi nila na hindi dapat labagin yung tax code, yung Section 270, na dahil wala naman daw utos mula sa palasyo na ilabas yung mga tax records na yon. Dahil yun lamang po yung exception doon. Samantala, upang matiyak naman ang transparency sa nagpapatuloy na impeachment trial ng pangalawang Pangulo, inianunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian na accessible na sa publiko ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa paglilitis. Lahat ng ebidensya at dokumento ay direktang ia-upload sa opisyal na website ng Senado. So na kay Marcos ngayon yung bit, mga kababayan. Diba? Si BBM ngayon ang may hawak ng susi ng BIR box. Pag ito yung pinag-utos niya, mga kababayan, na buksan itong BIR box ni Vice President Sara at ng kanyang asawa, naku po, eto na po talaga yon, mga kababayan. Talagang siya na lang talaga ang magtutuldok. No? Magtutuldok. Kasi yung iba, agam-agam, sinasabi, tinatanggi pa rin nila na wala nga nung Pangulo dito, walang kamay. Pero ang katotohanan, mga kababayan, hindi po yun mangyayari kung hindi dahil sa kanyang anak, unang-unang pumirma. At umugong ngayong balita noon na yung kanyang anak ang nagpaikot ng bula. Di ba, mga kababayan? At magkano ang halaga ng bula? So ngayon, mga kababayan, pagka pinirmahan niya ito at binigyan niya ng authorization na ilabas, nako po. Ibig lang sabihin nito talaga, mga kababayan, kinokonfirma lang niya itong mga agam-agam ng taong bayan. So ayan si Lacson mismo ay hindi sang-ayon, tinupalpal itong mga prosecution sa pangunguna ni Luis Tro na wala kang karapatan na buksan itong box ng BIR box ni BP Sara, mga kababayan. Okay? Si Lacson bumigay, mga kababayan. Ibig sabihin, bumigay siya pabor sa batas. Kasi naaayon sa batas, hindi po pwedeng basta na lang magbukas. Unless kung mayroong batas na mag-uutos. Ito nga, isa ang Pangulo dyan. Pangan natin, mga kababayan, kung pabubuksan. Bueno, lipat na tayo rito. Itong si Kapunan, panuuri natin paano ito napahiya, mga kababayan dito. She had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not, her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make. Your Kindly Honors, please. proceed with your next one, Counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the Counsel for Respondents or will simply answer the query of the Counsel for Respondents. This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This court will recall your own statements, Mr. Presiding Judge, that on Tuesdays, every Tuesday of every week, that the prosecution must indicate who the witnesses they intend to present before this court will be. This is to enable the impeachment court to issue, when appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon.
Aba, mga kababayan, ipapa-survey na pa na niya si BP Inday Sara para padaluhin talaga. O, ano ang sagot dito ni Senator Alan Cayetano, mga kababayan? Panoorin natin. Because an presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can Yung hostile daw nila, mga kababayan, si Vice President. inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is Tingnan nyo, mga kababayan, gusto pala si BP Inday Sara ipa-hostile nitong si Kapunan, mga kababayan. Ibig sabihin, kakapunin po. Kakapunin po ang karapatan ni BP Inday. Ito lang po yan, mga kababayan. Pag hinostile po nila si BP Inday, pwede naman po mag-invoke, no? Pwede po sabihin ni BP Inday na mananatili siyang tahimik dahil yung anumang sasabihin niya ay maaaring gamitin laban sa kanya. Ha? Kaya po pwede siyang manahimik dahil po, mga kababayan, ay invoke my against self-incrimination. My rights against self-incrimination. Yun. I invoke my rights against self-incrimination. Bakit, mga kababayan? Kasi anumang sabihin dito ni BP Inday, maaaring magamit laban sa kanya at maaari po siyang manganib at masampahan ng kasong kriminal, mga kababayan. At may parusa yon pag kriminal na, mga kababayan. So pwede niyang gamitin ito. Diba? Ma-invoke niya ito. Sa ating po kasing batas, mga kababayan, once po kasi na nagsalita ka, na maaaring ang lalabas sa sasabihin mo ay maaaring mag-ikapahamak mo bandang huli, pwede mong gamitin ang sabihin, I invoke my rights against self-incrimination. Bakit? Kasi may parusa po yun. Once po na nagkamali ka dyan, ibig sabihin, para bang ganito lang yan, pasimple natin, mga kababayan, parang ganito lang yon. Ikaw ba, gaano ka ba kabubo para para gumawa ka ng isang bagay na ikaw rin ang magpapahamak sa sarili mo? Ganun lang yung kasimple, mga kababayan. So, pag nagsalita ka, maaari kang mapahamak. Ganun ka ba kabubo? Ganito po nila gustong siguro patunugin si BP Inday. Mabuti na lang, mayroon pong presiding judge. Ayan nga po si Senator Escudero. Panoorin natin kung paano ito mapahiya. the relevancy of my manifestation. The chair would like to rule on the manifestation and request of the counsel for prosecutors instead of throwing the question to the counsel for respondents, for the simple reason that I do not want to the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed and need not make a ruling at this point in time. Because of course, when that motion is made, we will ask the counsel for respondent to make a comment and or reply. Ayan, mga kababayan. Sa malilit sabi, simpleng-simple ang pambabara ni Senator Chis Escudero dito kay Kapunan. Ang pagpapahiya. Simpleng-simple lang. Napahiya po siya dito, mga kababayan eh. Ayon kay Senator Chis, mayroon pong rights, karapatan ang isang akusado, this case si BP Inday Sara, na irepresenta po siya ng kanyang mga abogado. Yan po ay nasusulat sa batas at sa rules ng impeachment. Kaya ka ngayon, tanda, baka magkarigla ka na naman biglang. Thank you, Sir Presiding Judge, Justice Senator Judge. We yield to the wisdom of your decision.
Thank you, ma'am. With that, we will reserve the right. We are not waiving the right to do call her at the appropriate time and to do file the appropriate request for subpoena ducis tecum and subpoena testificandum. On that matter, Your Honor, I have no further questions. Nood ka ba kahit pahapyaw-hapyaw? Siyempre po. Noong impeachment. At nakita mo yung pagbungad. Grabe. Yung 2:00, bumungad sa atin ay isang napakagandang tanawin, mga kasama. Ang pagmumuka ni Attorney Lorna Capunan. Ayan. Oo, at siya ay nagsalita. At sinabi niya ay alam daw niya, napag-alaman niya na naroroon si Vice President Sara Duterte sa loob ng gusali ng Senado sa GSIS compound. Ayun. At nakipagpulong sa kanyang mga abogado sa kanilang holding room. Oh. Question ko, magkakapit ba sila roon sa holding room? Hindi. Holding room eh! Hindi ba pag nandoon ka, kapit-kapit kayo? Holding room eh! Ay, ano saan nila meeting? Parang meeting. Ayun, buti yung maliwanag ba eh. Akala Hindi ko. holding hands. Oo, ganon. doon lang sila habang Opo. hindi pa nag-uumpisa Nag-uumpisa. ang yung pagdinig Yes. sa impeachment Oh. complaint. Opo. Okay. So sabi niya, nandoon daw. At parang kine-question niya na dapat daw ay naroon si Vice President Sara. Bakit daw wala roon naroon naman daw? Ba't ayaw umattend ng pandinig? Ayan yung sabi mo kanina, mema. Oo, Bema. At sabi pa niya, para magkaroon daw ng relevance ang kanyang pinagsasasabi, ay kasi daw tatawagin nila Ayun. bilang hostile witness si pangalawang Pangulong mukhang masyado naman tayong advanced si pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ang slant ng mga manifestasyon ni Atty. Capunan ay parang gusto niyang idiin na bakit ayaw humarap ni Vice President Sara Duterte. Ayan. At sabi niya, tatawagin daw si Vice President Sara na bigla namang sinopla Yun ang masakit nga eh. ni Presiding Officer Cheese Escudero. Na sabi Yun na. niya, parang ang dating nung Pagtatanong niya. yung kanyang response doon sa manifestation anong pinagsasabi nito? Yun lang. Kasi sabi niya, Oo. ang buod ng kanyang sinabi, meaning kanya si Senator Cheese Escudero ay, Opo. ano bang pinagsasasabi mo? Yes. Hindi naman Kailangan. required. Wala naman sa rules na kailangang umappear. Agad-agad. Oo, si Vice President Sara Duterte. Wala! Kaya yan sinasabi mo, walang kabuluhan yan. Bago sabi niya, hindi kasi baka ipasampi na namin. Oo. Wow, mali. 1,000 viewers agad. Ay! Oo, Thank you, maraming salamat po. guys. Ay, diba? At sabi ni Cheese Escudero, sabi kasi ni Lorna Capunan, yung, alam mo yan daw ang inspirasyon, silang dalawa ni Laila de Lima. Oh. Ang inspirasyon ni Jose Marichan doon sa kanyang awit na Beautiful Girl. Beautiful Girl. O, di ba? Yan, ayos yan. Imagine mo, may music video, Beautiful Girl, bago lalakad-lakad si Laila de Lima. Saka si Lorna Capunan, hinihipan-hipan pa ng hangin yung kanilang buhok. O, di ba? Anyway. Okay. Totally, Na-imagine nyo ba? Mga Opo. nanonood at nakikinig. Tapos si attorney natin din sa eksena. Slow motion ako. Tumatakbo ako sa Binalikan kanila. sila. Oo, yan. Lorna! Slow motion, ganun. Ayan na. Laila! Parehong L yan. LL yan. Oo. Bago sasabihin ni Laila, Johnny! Ay, ano ba yan? nagkamali. Baka medyo malabo na yung tingin niya. Akala niya, ako si Jonel. Anyway. Okay, babalik tayo ron sa sinasabi pala. ni Lorna Capunan. Attorney, makulit. Okay.
Eh, kasi po ipatatawag namin, kaya sinasabi ko na narito siya. Sabi ni Cheese, in effect, ha, eh di mag-motion ka at ipatawag natin. Eh di pa naman ngayon eh, di ba? Prosecution evidence pa, so what the hell are you talking about? Ayun na. Ano ba naman yan? So meaning, alam ni VP na hindi pa siya kailangan. Siyempre, abogado Ayun. yun eh. O, diba? Nandoon na po ang kanyang mga abogado. Opo. Oo. At pero sinabi nga ni Kwan, ni Presiding Officer Cheese Escudero, ano ko nandoon? Hindi pa naman pala kailangan. Nandito ang Ayun. kanyang mga abogado, okay na yun. Oo. Di ba? Opo, tama. Ito naman, ito pang isang mema. Ang Malacanang. Sabi ni Pangulong Marcos, kung siya daw ang ini-impeach, magpupumilit siya! Magpupumilit! Na pumunta. Hindi nga ikaw ang ini-impeach eh. At saka alam mo ba yung batas? Bakit ka magpupumilit? Kasi alam mo hindi ka ma-impeach kasi hawak mo. Hawak mo ang ombudsman, hawak mo ang house, lahat hawak mo. Puwera lang ang beat, hindi mo hawak ang beat. Wala sa bit. Wala. Ayan mga kababayan. So ito nga po, pahiyang-pahiya dito itong si Kapunan kasi ayaw nga kay Atty. Topacio, hindi pa panahon. Hindi mag-motion ka hindi pa naman panahon eh. Diba? At kahit nandyan pa si BP Inday, syempre pumunta doon kasi nga nasikaso ang kanyang mga legal team, mga kababayan. At mayroon pa nga ako isang napanood, nalulungkot ako sa isang attorney na napanood ko, ako nang ibigay sa inyo. Kasi dati natin pinapanuuran yun dito eh. Pero sablay ng kanyang mga ngayon, bagamat attorney ito, sablay yung kanyang mga luhika. Hindi ko na nagugustuhan ang kanyang mga luhika mga kababayan eh. Para bagang pinapatunog pa nila na hindi maganda yung pagdadala ni BP Inday Sara dyan ng sarili niyang team, ng catering or para nga po isaludar itong kanyang team. Kasi napakarami po niyang mga abogado, siyempre may mga assistant yan, may mga sekretary. Problema ng Senado para pakainin pa. Ganon din sa kabilang banda. Di ba? Itong kampo ng mga congressman, mayroon din silang sariling catering. At hindi lang po yan basta-basta mga kababayan, syempre. Ikaw mo naman si BP Inday, magtitiwala ka pa ba dito sa mga ito gusto pa ngang igurbur Tapos ngayon, makikikain ka. Ako mga kababayan, kahit mamatay ako sa gutom, di ako kakain din dyan, malay mo ba kung lagyan ng di ba? Hindi naman natin sinasabi kung anong ilalagay nila. Baka lagyan nila ng masarap na dessert. Mahirap na, tumaba tayo. Charot. Di ba mga kababayan? So, alam nyo, nalungkot lang ako dito sa abogado na yun. Dati na rin na pinapanood natin dito kasi maganda yun ang luhika niya ayon sa batas. Kaya lang ngayon mukhang naging marites na rin siya. Siguro nakita niya rin na pag hindi marites, kahit abogado ka pa, walang manunood sa'yo Tapos pag hindi pa Duterte ang itatapik mo, boring, walang manunood sa'yo. Pero pag Duterte, kahit sino ka pa, panunuuran ka talaga, di ba? Yan mga kababayan. Ngayon, ang punto dito natin, alam ni BP Inday, bilang isang abogado, hindi pa siya kailangan, pero ito talagang si Kapunan, makamima lang, pari na nakakapunta. Pari mag-stand out tayo. Ayong may silbi naman ako dito. Kasi yung unang pag-trending ko, yung tungkol doon sa inabot siya ng period niya nagkaroon ka. May period daw siya period mga kababayan sa babae, di ba ringla di ba nagkakaregla yung mga hindi pa minupos? Ang lulan. Anyway, hindi naman po yun pang mga dumi Siyempre, nag-react lang tayo dun sa kanyang sinabi na yun. Nagka-period daw siya bigla. Kita mo naman pala, di ba? Ako, kahit lalaki ko, magkaka-period ako sa iyo, biruin mo, alam mo naman bilang isang abogada, di pa dapat ipatawag. Ngayon, mag-motion ka di ka pa naman nag-motion, gusto mo kunin na kaagad, patawag na kaagad. Di ba mga kababayan, napakasimple lang. Sa lahat ng ito mga kababayan, sarap na sarap kayo dyan ang buhay ninyo. Ito ang ating mga kababayan ngayon. Ito ang ating mga kababayan. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control.
Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Andyan daw yung mga flood control mga kababayan na overwhelm lang. Ayon dito kay Marcos Orsi mismo. Ano sa palagay ninyo? Ano ang inyong masasabi? At i-comment nyo po dyan sa baba sa comment section. Pag-uusapan natin yan. At maraming salamat. Si Vmar Channel. Muli, magkita-kita tayo. Bye-bye!